Magandang umaga po. Ito po ang winning code ka Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp sa pangutang sa panguna. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, sa mga newbies, pakisubscribe na po. Paki-like na rin po, paki-share at paki-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin. So mga ka-Johnny, papaalala po ulit ang CIC na sa publiko. Ito ang sinabi nila noong May 10 nitong Mayo. Paalaala sa publiko ukol sa paggamit ng pangalan ng Credit Information Corporation, CIC, ng mga online lending platforms at mga nagpapakilalang lender. Muling pinaalalahanan ng CIC ang publiko na kailanman ay hindi ito nangongolekta ng utang o nagpapadala ng payment notice sa ngalan ng alinmang lender. Tandaan na ang CIC ay hindi nagre-resolba ng mga negatibong mga issue sa utang sa pagitan ng lender at borrower. Hindi kailanman naghihingi ng anumang personal na impormasyon mula sa mga borrower. Hindi kailanman nanghihingi ng anumang fee o payment mula sa mga borrower na nag-a-apply ng loan. Gumagamit lamang ng email address domain na at creditinfo.gov.ph para sa lahat ng opisyal at lehitimong transaksyon nito. Hindi kailanman gumagamit ng messaging platforms tulad ng Viber, Telegram, Messenger o WhatsApp sa pakikipag-usap sa borrower ukol umano sa kanilang utang. Okay, taas ko lang. Hindi nagsasagawa ng blacklisting sa mga individual o korporasyon na nasa database nito at hindi nagpapautang at hindi nangongolekta ng utang. Kung makikipagtransaksyon kayo sa mga lending financing companies at OLPs, pinaalahanan ng publiko na siguraduhin na ito ay rehistrado sa Securities Exchange Commission. Kung tayo ay nakakaranas ng hindi angkop o hindi legal na pamamaraan na paniningil ng utang, mag-file ng official complaint sa SEC. Yan naman po yung yung website na kung saan yung link. Kung ang nagpapakilalang lender ay hindi rehistrado sa SEC, maaari magpadala ng reklamo o i-report sa Enforcement and Investors Protection Department ng SEC sa, ayan po yung link. Muli, pinaalalahanan ng publiko na lahat ng opisyal at lehitimong komunikasyon mula sa CIC o mga empleyado ay gamit lamang ang email address na may domain na at creditinfo.gov.ph. Yun po ang sinabi ng CIC. Bakit kaya nila sinabi ito? Maaring hanggang ngayon ay ginagamit sila ng mga illegal na online lending apps. Ginagamit na panakot, sasabihin na katulad sa una. Tama naman na ang CIC kasi hindi naman talaga nagre-resolve yan ng mga negatibong mga issue. No? Hindi naman sila yung mediator eh. Kumbaga sa sila lamang po yung pinaglalagyan ng ating mga record history, mga credit history ng ating mga utang, kung good payer ba tayo o may mga utang tayong hindi nabayaran, at kung hindi naman accredited ng CIC ang mga OLA o mga OLPs na yan, nagawin ko na po naman ng video yan. Meron akong ginawang video kung ano yung mga accessing entities o submitting entities na naka-access sa CIC, mga kadyan. Pero kung gusto nyo gumawa ulit ng bagong video, pwede naman, baka nag-update na sa CIC kung mayroong mga bago nga na mga online lending platforms na bagong pasok dito sa korporasyon na ito. So ayun, hindi kayo naman ng hihingi ng anumang personal na information mula sa mga borrower. Yes, hindi naman po talaga kumukuha ng mga information, ng mga personal information sa CIC, kundi nga lamang yung mga utang na hindi nabayaran. Kunwari, pangalan mo lang, tapos may record ka, diba? Yun lang naman po yun. Kunwari, tayo sa SSS yan, mga legit yan na mga nagpapasa sa CIC. Si Digido, legit din yan na nagpapasa sa CIC. Si Juan Hen, Tala, Bill Is, yan, mga legit. Hindi kayo naman nang hihingi ng anumang fee o payment mula sa mga borrower at nag-a-apply ng loan. Yes, hindi naman sila dapat manghingi kasi nga hindi naman po sila yung dapat na ahensya ng gobyerno na dapat binabayaran natin kasi database lang po sila. Ulit database lang po sila ng mga credit history at credit record natin. Gumagamit lamang ng email address, domain na at credit.gov.ph. Yes, yun lang po. Kasi pag kami mga nagte-text sa inyo, may nag-email, no, na mga pangalan lang, yung kunwari, at janitor.com.ph o kaya yung janitor email
Yun lang, janitorgmail.com, di ba? Yung mga ganon. Pangalan lang po yun, hindi po yun legit pag mga ganon, na hindi gumagamit ng mga website domains o mga email address na domain. Mga tao lang yan. Ginagamit lang po ang CIC para ipang haras o panakot dyan sa mga may mga utang na hindi nakakabayad. Hindi kailangan gumagamit ng messaging platforms tulad ng Viber, Telegram, Messenger o WhatsApp sa pakikipag-usap sa borrower ukol umano sa kanilang utang. Yung CIC hindi yan gumagamit ng kung ano-ano mga messaging apps like dyan. Mga Facebook Messenger, yan, mga WhatsApp, never sila. Kasi, ano yan hindi naman sila dapat makipag-usap o sila yung maging taga-settle ng ating mga utang dyan sa mga yan. At kung hindi ka man nakabayad kay Ola o kahit mas mga legit na mga lending companies ay magkaka-record. Ewan ko lang sa akin doon sa Ion kung okay na. Alam ko kasi 3 years yun kasi pagka nakapagbayad ka 3 years yung aabutin ng credit history mo na makaka-record pa. Tapos after nun magsisimula na naman ng panibago. Yun ang pagkakaintindi ko po. Hindi ko sinasabing legit yun o sinasabi na yun po yung pagkakaintindi ko. At maaari naman po tayo mag-research din para makatulong sa inyong mga sariling karunungan o knowledge. Wow, English. Hindi nagsasagawa ng blacklisting sa mga individual o korporasyon na nasa database nito. Yun. Hindi totoo yung mga blacklisting yan. Mismo CIC na nagsabi hindi totoo yung mga blacklisting na hindi ka papautang, hindi ka na makakautang sa Pag-ibig, sa SSS, sa PhilHealth, kung ano-ano pananakot, hindi ka na makakutang sa ibang mga lending companies. Ang ibig sabihin lang naman kasi yun, pag may bad credit history po kayo sa CIC, is para magkakaroon lang ng ideya yung mga banks kung sakasakaling kayo ay hihiram dun sa mga accessing at submitting entities na sa kanila, naka-record. Kunwari nga, yung tulad ng legit doon, hindi nabayaran. Pwede kasing maging dahilan yon para hindi ka pahiramin in the future. Kung sakaling hihiram ka sa bangko, tapos nalaman nila na meron kang mga loans na hindi nabayaran, kaya yun nga, at na nagpapasa nga yung OLA na nahiraman ninyo, ay tandaan nyo yung mga OLA na legit na pagpapasa, si Muka yung Copperstone, nandun pa nga yata, hindi ko pa nabuksan, tignan ko rin, baka nag-update na nga si CIC, baka subukan ko ulit ang review about the mga bagong sali sa CIC, kasi yun nga, tulad yan, malamang na ginagamit pa rin ng mga revoke ng mga license ng mga OLA, sasabihin na magkakaroon ka na record sa CIC kasi hindi ka nakapagbayad sa amin, i-revoke na sila. Yung nga dapat, di ba? Para sa akin ma-update nila na tanggalin. Kasi nga may mga record sila na hindi magandang paniningil, like the unfair debt collection practices na kung saan sinusulong pa nga. Kasi sa Kongreso, kasi fair debt collection practices pa ang inano. Pero sa Senado, hindi pa napapatupad yung unfair debt collection practices na ginawa ni Senator Win Gatchalian. Ganun po. So yun hindi nagpapautang, hindi nangongolekta ng utang. Oo nga naman, hindi naman nagpapautang ng credit history. Perfect credit akala naman natin credit na kagad ang makukuha natin sa kanila o makakapag-loan na tayo sa kanila. At hindi rin po sila nangongolekta ng utang. So yun mga kadyan, update ko lang po kayo sa update din ng Credit Information Corporation. Sana nakatulong po sa inyo. Huwag po kayo nagpapaniwala sa mga sinasabi ng mga uli agent sa text ninyo, sa message ninyo, sa mga email ninyo. Lagi nyo iisipin na walang katotohanan, lahat na pinagbabasihan ng mga maging mapanuri kayo. Yun lang po. At huwag kayo nagpapa-stress kanila. Ito ang yung lingkod ka, Johnny ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.